paglalamayan si Tanggol. Sa isang iglap ng kapangahasan, pinindot ni Santino ang remote control ng bomba. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Mabilis silang tumakas ni Lucio habang nilalamo ng apoy at usok ang lugar kung saan naroon sina Tanggol at ang kanyang mga kasamahan. Siguradong wala ng buhay si Tanggol, ani Lucio, sabik at tila tagumpay na tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, hindi maitago ni Santino ang kaba sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi lang kalaban ang tinamaan, kundi maging mga inosenteng tao. Isang pangyayaring hindi na niya mababawi. Sa kabilang panig, abot langit ang tuwa ng grupo ni Miguelito. Akala nila'y tapos na ang laban, na sila na ang nanalo. Ngunit hindi nila alam, sa katahimikan ng social media at kabila ng ingay ng pagsabog, unti-unting binubunyag ni Fatima sa publiko ang lahat ng sikreto nila. Isang pasabog na mas matindi pa kaysa sa bomba. Nagising si Fatima mula sa pagkakawalang malay. Nanginginig agad niyang hinanap sina Paing at Tanggol. Sa gitna ng abo at mga sugatang katawan, natagpuan niya si Tanggol. Walang malay, duguan at halos hindi na makilala. Ilang hakbang mula roon, si Olivia naman ay desperadong sinusubukang gisingin si Inigo na halos wala na ring malay. Habang nagkakagulo, lumapit si Edwin kay Lucio. May malamig at matigas na tono ang kanyang tinig. Panahon na para tapusin na ang lahat, wakasan ang lahi ng Montenegro. Mabilis nagtipon ang kanilang grupo. Hinugot ang mga baril, humanda sa pagsalakay, ngunit hindi sila nakausad ng palihim na mataan sila ng mga tauhan ni Tanggol. Sa isang iglap sumiklab ang sagupaan. Nagpalitan ng putok, umalingaw-ngaw ang sigawan at putukan sa lansangan. Sa tindi ng labanan, napilitan ang grupo ni Lucio na umatras. Naiipit na sila, wala nang ligtas na daan. Umaril ka na, sigaw ni Lucio kay Santino nang makita niyang hindi ito kumikilos. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan si Santino na pumasok sa labanan. Pero sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayang nahulog niya ang remote ng bomba. Si Enting, na nakapansin sa nahulog na remote, ay napahinto. Pinulot niya ito at pinakatitigan. Isang tanong ang biglang bumalot sa kanyang isipan. Si Santino ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito? Doon nagsimulang mabasag ang kanyang tiwala at ang mga sagot na pilit niyang iniiwasan ngayoy kumakatok na sa kanyang konsensya. Ano sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.